Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 83 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ang disaster meteorite ay maaaring magising sa tatlong paraan. Ang una ay ang hayaang mapisa ito ayon sa takbo ng senaryo. Ang ikalawa ay ang ilabas ng mas maaga ang kapangyarihan nito. Ang ikatlo at pinakamabilis ay ang direktang magbigay ng magic power sa disaster meteorite. Sa harapan ko, dose-dosenang kasamahan ni Lee Seolhwa ang nakaluhod at nananalangin habang ang mahinang agos ng magic power mula sa kanilang mga katawan ay dumadaloy patungo sa disaster meteorite. Pinili nila ang ikatlong paraan, ang seremonya ng pagpapapisa, at batay sa matinding pagyanig ng meteorite, mapipisa ang disaster sa loob ng 30 minuto. Tinitigan ko si Lee Seolhwa. Hindi mo ba ito titigilan? Maliban na lang kung gusto mong mamatay kayong lahat. Nanatili siyang tahimik. Ano ba ang iniisip mo? May mali sa sitwasyong ito. Sa ikatlong regresyon ng orihinal na kwento, walang sinumang naging ganoon katanga upang gisingin ang disaster, kahit pabalak lamang nilang hiramin ang kapangyarihan nito. Malamang na nauna ng binisita ni Yoo Jong-hyuk si Lee Seolhwa dahil alam niya ang tungkol dito. Itigil mo ang pagpapapisa sa disaster meteorite, sabi ko. Kung gagawin mo yon, palalayain kita. Tahimik akong tiningnan ni Lee Seolhwa. Paano kung ayaw ko? Kung ganoon, mamamatay ka rito. Isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa mukha ng poisoner. Kumilos ang kanyang mga kamay at sabay-sabay na humarap sa akin ang lahat ng taong nananalangin sa disaster meteorite. Ang ikawalong antas na outside species na lower human Nam Min-hyuk ay nagpakita ng pagkapuot sa iyo. Ang ikawalong antas na outside species na lower human Jung Min-ji ay nagpakita ng pagkapuot sa iyo. Ang ikawalong antas na outside species na lower human Kim Gapil ay nagpakita ng pagkapuot sa iyo. Tumubo ang mga antena sa kanilang mga ulo at ang kanilang mga kamay ay naging matutulis na parang mga kalaykay. Hindi sila naging mga werewolf kundi mga insektong anyo ng transformed humans. Agad kong napansin ang isang bagay na nakakabahala. Kakaiba. Hindi ba't ang kakayahang mag-transform ng tao ay kapangyarihan ng disaster meteorite? Kasabay ng aking pagbulong ay ang sigaw ni Lee Seolhwa, mamatay ka. Tumalon sa ere ang mga transformed humans habang bumuka ang kanilang mga pakpak. Itinaas ko ang hawakan ng Unbroken Faith, na-activate ang Blade of Faith, na-activate ang espesyal na opsyon ng Unbroken Faith. Ang Ether attribute ay napalitan ng apoy, pumutok ang maningning na puting apoy at hinati ang hangin. Mahina ang mga nilalang na may katangiang insekto laban sa apoy, kaya agad na nilamon ng Ether Flames ang mga lower humans. Nasunog ang kanilang mga katawan habang isa-isa kong pinutol ang kanilang mga binti at pakpak. Sumabog ang kanilang magic power at sa isang iglap ay naging abo sila. Ganoon din ang nangyari sa mga werewolf. Pinili na nilang talikuran ang pagiging tao kaya wala akong matatanggap na parusa sa pagpatay sa kanila. Tumakbo ako sa gitna ng apoy at dumiretso kay Lee Seolhwa. Sa unang pagkakataon, napigilan ang Unbroken Faith. Nababalutan ng maitim na liwanag ang kanyang mga kuko at bisig. Dahil sa kapangyarihan ng disaster, lumakas ang kanyang mga stigma kaya nagawa niyang salagin ang Blade of Faith gamit ang kanyang poisonous nails. Ngunit hindi nito kayang pigilan ang buong puwersa ng aking pag-atake. Lumipad ang mga spark habang itinulak siya ng banggaan ng aming mga sandata. Napaatras siya ng ilang hakbang. Kung hindi iyon nangyari, mas iyon pa ang magiging kakaiba. Sa kasalukuyan, ang kabuang stats ko ay pangalawa lamang kay Yoo Jong-hyuk sa lahat ng mga incarnation. Maaaring wala akong likas na talento, ngunit hindi ako mahina, sumuko ka na, sabi ko. Walang mabuting idudulot ang pagkapisa ng disaster ngayon. Wala namang parusa ang sub-senaryo na ito kahit mabigo. Sa halip na sumagot, kinakabahang tumingin si Lee Seolhwa sa disaster meteorite. Kakaiba ang kanyang reaksyon. Para bang hindi niya hinahangad ang kapangyarihan ng meteorite, kundi ang mismong pagsilang ng disaster. Kahit sinong hindi pa nakabasa ng orihinal na kwento ay maiisip na mawawasak ang Seoul kapag nagising ang isang disaster.
Kaya bakit niya gustong-gusto itong gisingin? Na-activate ang eksklusibong skill na character list. Ang impormasyong lumitaw ay ikinagulat ko. Impormasyon ng karakter, pangalan, Lee Seolhwa, edad, 26 taong gulang. Suporta ng Constellation, GUM Divine Doctor. Pribadong attribute, Competent Physician, Rare, Master of Poison, Rare, eksklusibong skills, Weapons Training Level 7, Love Affair Demon Level 4, Emit Deadly Poison Level 5, New Poison Preparation Level 4, Counteract Poison Level 5, Stigmas, Deadly Poison Level 4, Thousand Spirits Poison Level 4, Crossroad of Life and Death Level 3, kabuang stats, Physical Level 44 plus 10, Strength Level 42 plus 10, Agility Level 44 plus 10, Magic Power Level 35 plus 10. Pangkalahatang pagsusuri, isinasagawa pa, ang karakter na ito ay nahawahan ng isang parasite. Ang parasite ang kasalukuyang kumokontrol sa kanyang katawan. Ilan sa stats ng parasite na si Antinous ay nailipat sa karakter. Lintik. Hindi ko inaasahang ganito na pala kalala ang kanyang kalagayan, dahil sa epekto ng iyong eksklusibong attribute, lumakas ang epekto ng alaala ng ilang eksena, biglang nagsimulang mag-flip ang mga pahina ng ways of survival sa aking isipan. May 5 na inibabaw na lahi sa mundo ng Kronos. Ang Velkia sa silangan, ang Parasite sa kanluran, ang Immuntar sa timog, ang Mistilen sa hilaga, at ang Inba sa gitna. Iniwasan ko ang isa pang makamandag na pag-atake at sinipa si Lee Seolhwa. Dahilan upang mawalan siya ng balanse at gumulong sa lupa, ang ikalimang senaryo, sabi ko, ay hango sa Disasters of Kronos. Nang marinig niya ang pangalang iyon, agad na nanginig ang kanyang mga mata. Noong nawasak ang Kronos, pumili ang bawat isa sa 5 pangunahing lahi ng tig-isang bayani. Ang 5 nakaligtas na iyon ay nakipagkontrata sa Starstream at ipinadala sa ibang mundo upang pigilan ang mga disaster kapalit ng kanilang buhay. Isang hindi makataong sigaw ang lumabas sa bibig ni Lee Seolhwa, sila ang tinawag na mga guide. Paano nalalaman ng isang tao mula sa Earth ang mga bagay na iyon? Paano ko nalaman? Dahil nabasa ko ito sa isang libro, hindi ikaw si Lee Seolhwa. Mas mabilis na nagigising ang mga disaster kaysa sa orihinal na kwento. Walang normal na tao ang gagawa ng ganoong bagay, Parasite Queen Antinous. Bakit sinusubukan ng isang guide na gisingin ang disaster? Tanging isang nahulog na guide lamang ang magnanais ng ganoon. Ang ikalimang antas na parasite na si Antinous ay nakatingin sa iyo. Nabubuhay ang mga parasite sa pamamagitan ng pagkuha sa katawan ng ibang nilalang. Ngayon, isa sa mga guide ng Kronos ang kumokontrol kay Lee Seolhwa. Tumingin ako sa mga bangkay ng transformed humans. Katulad ng meteorite ni Lycaon, hindi ang kapangyarihan ng disaster ang nagdulot ng kanilang pagbabago, kundi ang kapangyarihan ng guide. Bakit mo sila iniimpeksyon? Bakit mo ito ginagawa? Ano ang mapapala mo sa pagpapagising ng mas maaga sa disaster? Hindi ba't ang tungkulin ng mga guide ay pigilan ang mga disaster, makipagtulungan sa mga tao ng mundong ito, at bumuo ng isang bagong mundo? Bakit mo gustong sirain ang terraformed world? Nilalabag mo ang sarili mong misyon. Hindi pa huli ang lahat. Umalis ka na sa katawan niya ngayon din gawin mo ang nararapat, Guide Antinous. Kung maaari lamang, ayaw kong patayin si Lee Seolhwa. Sigurado akong ganoon din ang mararamdaman ni Yoo Jong-hyuk. Sa orihinal na kwento, naging isa siya sa 10 Evils matapos siyang tuluyang mahawahan ng parasite. Kung maaalis ang parasite ngayon, marahil ay mababago pa ang hinaharap na iyon. Biglang lumitaw ang mensahe mula sa Midday Tiryastu, patayin mo siya. Si Yoo Jong-hyuk iyon, mas mahalaga ang kaligtasan ng mundong ito kaysa sa buhay niya. Magpasya ka ng tama, Kim Dokja, hindi ko man siya makita mula sa malayo. Alam kong mabigat ang pasyang iyon para sa kanya. Kung gayon, magiging malungkot ka, wala akong pakialam, matatag at kalmado ang kanyang tinig. Ngunit alam ko ang totoo. Kapag namatay rito si Lee Seolhwa, dadalhin niya ang sugat na iyon habang buhay. Ang pagkamatay ng mga taong mahalaga sa kanya ay unti-unting dudurog sa kanyang isipan. Tao ka lang. Nagsalita ang Parasite Queen sa pamamagitan ng bibig ni Lee Seolhwa. Punong-puno ng galit sa sangkatauhan ang kanyang tinig. Nauunawaan ko kung bakit ganoon ang nararamdaman niya, ngunit wala kaming oras para rito, mamatay ka. Nagsimulang bumalot ang maitim na likido sa katawan ni Lee Seolhwa, Thousand Spirits Poison. Ito ang sandaling tunay na lumitaw ang kanyang talento bilang poisoner. Bumulusok ang itim na lason mula sa kanyang mga kuko patungo sa akin. Mabilis akong umatras habang natutunaw ang lupa saan man tumama ang lason.
Kung isang ordinaryong incarnation ang tinamaan nito, matagal na siyang naging katulad ng lupang iyon, nagsalita si Yu Jongyuk. May paraan ka ba laban sa Thousand Spirits Poison? Meron, hindi rin ako isang ordinaryong incarnation. Ang lason ay gumalaw sa hangin na tila may sarili itong buhay, hinahanap ang aking kahinaan. Ilang patak ang tumama sa aking hita at bisig, dahilan upang matunaw ang bahagi ng aking kasuotan. Ngumiti si Lee Seolhwa, ngunit masyado siyang nagdiwang ng maaga. Tumakbo ako diretsyo sa gitna ng lason at sinuntok siya ng malakas sa tiyan. Tumilapon siya sa ere habang sumisigaw. Ang balat na tinamaan ng lason ay bahagyang nangitim ngunit agad ding bumalik sa dati nitong kulay. Nanlaki ang kanyang mga mata, Thousand Poisons Resistance. Wala akong Thousand Poisons Resistance, sagot ko. At wala rin akong immunity to 10,000 poisons. Kung ganoon, paano? Antinous, sabi ko habang kinukuha ang isang bagay sa aking bulsa, hindi mo kilala ang constellation na sumusuporta sa katawan na kinokontrol mo. Kaya hindi mo alam. Lumitaw sa aking kamay ang isang lumang aklat, isang constellation na nag-aalala sa paghina ng Oriental Medicine ang ipinakita ang kanyang modifier. Namangha ang constellation na Guam Divine Doctor, habang nakatingin sa iyo, Dongi Bogam, hindi kumpletong aklat, isa ito sa pinakadakilang aklat ng silangang medisina. Noong King's Qualification Scenario, habang abala ang lahat sa paghahabol sa Foreign Demonic Beheading Sword, tahimik kong pinulot ang mga relikyang walang pumapansin. Hindi nila alam ang tunay na halaga ng mga yon. 8 lamang sa 25 bahagi ang nakolekta ko, ngunit sapat na yon, na-activate ang epekto ng Dongi Bogam, incomplete, pansamantala kang nagkaroon ng poison resistance. Napatingin si Lee Seolhwa sa akin nang may matinding pagkamangha, paano? Ang Thousand Spirits Poison. Alam ko. Hindi ito mapipigilan ng ordinaryong poison resistance. Pero kaya itong kontrahin ng Dongi Bogam. Bahagya akong umiti, alam mo ba kung bakit? Marahang nagliwanag ang constellation na Guam Divine Doctor, dahil ang taong lumikha ng Thousand Spirits Poison ay siya ring sumulat ng Dongi Bogam. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.